Gilas update tayo at heto na nga, naglalabas na ng detalye si Coach Tim Cone tungkol sa Gilas team. Nabanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng solid na lineup. Isa na dito ang patuloy na improvement sa kada meetup ng Gilas team para sa FIBA competition. Kapag solid nga ang Gilas team natin, pare-parehong mga players ang naglalaro, ay pamilyar na ang mga players sa laruan o galaw ng isa't isa sa loob ng basketball court. Ibig sabihin nito, meron na ngang magandang chemistry ang ating team at patuloy pa natitindi ito dahil sila na naman ang magkakasama na maglalaro sa next competition. Patuloy ang improvement, development at mas titindi pa ang chemistry ng ating team. Hindi kagaya ng pabago-bagong lineup, back to zero palagi sa chemistry at walang solidong sistema na sinusunod. Ang Gilas team ni Coach Tim Cone ay meron na ngang chemistry. Yung amuyan sa loob ng basketball court ay nandyan na yan dahil pare-parehong players ang naglalaro at ang focus na lamang nila ay yung adjustment o dagdag taktika na kanilang gagamitin laban sa kanilang susunod na makakalaban. Kaya naman gustong-gusto natin ang programa ni Coach Tim Cone dahil na rin sa konkreto at talagang lumalaban sa international level ang kanyang plano. Nabanggit rin ni Coach Tim Cone na out na muna talaga itong si Jamie Malonzo dahil kailangan na maglaro na muna ito sa team ng Ginebra at bumalik ang kanyang lakas ng laro. Maalis na muna ang kalawang ng kanyang galaw dahil alam naman natin na naging mahaba ang recovery niya mula sa injury. Matagal na hindi nakahawak ng bola itong si Jamie Malonzo. 5 days of preparation lamang na ang meron ng Gilas team at kung iisipin natin kung bagong pool ng mga players na naman halos kalahati ang napalitan ay wala na itong kapag-asa dahil sa 5 days preparation lamang ang meron tayo. Ganun rin naman ang ibang teams na maglalaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers second window at ang kagandahan ng programa ni Coach Tim Cone ay continuity. Itutuloy lang ng solid Gilas team ang kanilang sinimulan. Alam na nila ang naunang sistema, galaw ng players sa opensa maging sa depensa at konting adjustment na lamang ang kanilang gagawin laban sa kanilang susunod na makakalaban. Sa akin ay may tiwala ako sa programa ni Coach Tim Cone o yung programa ng kasalukuyang Gilas staff at management dahil nagbubunga naman ng maganda ang kanilang ginagawa. Una na dito ang Gilas gold medal sa Asian Games, ang panalo ng Gilas laban sa team ng Latvia na kung saan konti lang o halos walang naniwala na mananalo ang Gilas laban sa team ng Latvia. At ngayon nga, meron na namang nagsasabi na walang magagawa ang Gilas team laban sa team ng New Zealand. Pero sa nakikita natin ay maganda rin ang pagkakataon o yung chance ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand ngayong second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Isang malaking kawalan na naman itong si AJ Edo kapag nagkataon sa Gilas team dahil doubtful nga ito hindi sigurado o alanganin ngayong second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers dahil sa injury. Nabanggit ni Coach Tim Cone na doubtful itong si AJ Edo pwedeng makapaglaro at pwede rin naman na hindi sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers at magkakaroon ng konkretong kasagutan ang doubtfulness ni AJ Edo simula sa ensayo ng Gilas sa 15. Kay Soto at Junmar Fajardo ang naging consistent Gilas bigs natin sa kanilang mga nakaraang laro at maganda nga rin ang kanilang performance at ngayon na maglalaro na nga sana si AJ Edo ay mas lalakas pa ang rotation sana ni Coach Tim Cone sa front court. May height na halos nasa 7'3 itong si Kay Soto, halos nasa 6'11 naman itong si Junmar maging itong si AJ Edo at kung naging local lang sana si Ange Kouame tapos isang naturalized player na scorer at kayang maglaro sa 1-2 hanggang sa 5 position kagaya ni Brownlee ay talagang malakas o mahirap rin na talunin ang Gilas team natin. Yun nga lang, Ange Kouame isa pa ring naturalized player at isang naturalized player lang ang pwedeng maglaro sa kada laro ng isang team sa FIBA. May height si Ange Kouame pero mas malaki talaga ang nagagawang impact ni Justin Brownlee para sa Gilas team. Mapa opensa at depensa, kita naman yan sa kanilang laro. Kung mawawalan ng isang Justin Brownlee ang Gilas team ay malaking problema ito dahil hihina rin ang ating opensa. Alam naman natin na si JB lamang ang confident at kayang tumira sa mga crucial minutes ng laro. Tiwala siya sa kanyang binabato sa ring at handa rin siyang harapin ang consequences ng tirang yon. Ang ibig kong sabihin, pwedeng siya ang sisihin ng ilan sa mga fans at pwede rin naman na siya ang maging bayani ng laro kapag winning shot ang kanyang nagawa. Mason Amos at Japet Aguilar ang mga players na nabanggit ni Coach Tim Cone na nakahandang mag-fill up sa spot ni AJ Edo dahil nga sa injury, pero nasabi naman ni Coach Tim Cone na kung hindi makakapaglaro si AJ Edo ay manunod sila sa ensayo at kasali pa rin sila sa improvement at development ng team. So yung team discussion para kung nasa 100% na sila ay alam na nila ang galaw o adjustment na rin ng sistema. Jimmy Malonzo present sa Gilas camp, manonood at mag-oobserba. Ganun rin sa AJ Edo kung hindi man ito makakapaglaro ngayong second window ay kailangan pa rin na nasa Gilas training camp ito para sa team discussion at observation dahil nasabi ni Coach Tim Cone na malaki talaga ang role ni AJ Edo sa Gilas, dagdag persa sa loob ng paint. Pero kung kakayanin ni AJ Edo na makapaglaro ngayong second window ay maglalaro nga ito. Nakalatag na nga ang plano ni Coach Tim Cone maging ang kanyang backup plan at lalaban ng Gilas team para manalo kontra sa team ng New Zealand at nakikita natin na kapag ang laro ni Kay Soto at Junmar kontra sa team ng Latvia ang kanilang maipakita ngayong second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers ay mananalo talaga tayo laban sa team ng New Zealand.